Maraming salamat po, Colonel Arthur Masungsong, ang Chief of Police po ng Taytay. Alam mo, pinakamatindi kasi sa lahat ng mga sugal-sugal na yan, yung video karera, mga tol. Dahil ang balita ko sa mga video karera, may mga syabong binibigay doon sa mga naglaro. Kaya para walang tigil, tuloy-tuloy ang paglaro. Libre. Nagbibigay ng libre ng syabo. Ang daming mga adik na naglaro ng video karera. Yung mga kabataan na lululong sa sugal. Akala ng mga bata, Dolmon, kung ano yun, parang sa Slot mga... machine. Hindi, doon sa mga arcade. Oh. Ito, at least sa arcade, walang malalabas na pera. Ito may lumalabas na pera. Pera? Oo. At saka dadayain yung mga... Oo. Unang-una, bawal yan sa mga bata, lalo pat. Mga bata, mga... Ano yan mga... Mga maliliit na bata. Magnanakaw sa mga magulang, kukupit, kung ano pa. Dahil lang sa Hindi ba business. sabi kanina ng isang magulang, yung kaanak niya, nahuli na nag-i-snatch? Dahil pang yan sa sugal na yan, yung video karera. Mabuti pa ang kubo kung ang nakatira ay tao. Sa Antipolo, Antipolo naman, may isang bahay na pinaglagakan ng mga alagang baboy. So, ang may-ari nito, mukhang baboy na rin siguro kasi manhid na po yung kanyang mukha. At ewan po kung bakit nakakatulog pa rin ito sa baho. Mga kapitbahay, hindi na nakatulog. Narito po ang resback. Sobrang bahong babuyan na yan dyan. Marami na pong napiperwisyo. Yung babuyan dyan sa may amin, gusto ko lang mapaalis dahil sobrang baho. Yung babuyan na yan, grabe po talaga ang baho. Gusto ko na sanang mawala. Yung barangay namin walang ginagawa. Anong gagawin mo kung ang kwarto mo katabi lang mismo ng kulungan ng baboy ng kapitbahay mo? Sa halip na magising ka sa tinawag na manok, bubulabugin ka ng gising ng mga nakakarinding ngawa ng mga nagugutom ng biik. Ito ang reklamong inilapit sa amin ng mga taga-barangay Inarawan, Antipolo City. Ang babuyan, nasa gitna rin ng mga kabahayan. Panoorin nyo ang dalawang bahay na ito. Ayun sa aming surveillance video, positibong mga baboy ang nakatira sa saradong-saradong akala mo'y bahay lang. Ang kulungan ito, karigit mismo ng bahay ng pamilya Gargantilla sa tindi ng baho. Halos hindi na nila matagalang mamalagi sa loob ng kanilang tahanan. Pati kasi ang maruming tubig mula sa babuyan, dumadaloy na sa loob ng kanilang bahay. Isinisa rin ng pamilya Gargantilla ang pagkamatay ng kanilang ina sa babuyan. Pinalalaraw kasi nito ang hika ng kanilang ina dahil sa umaling asaw na baho mula rito. Ito rin po yung dahilan kung bakit namatay po yung nanay ko. Pangako po nila sa amin, October daw po, wala na daw po yan. Pero hanggang ngayon, April, wala pa rin po nangyayari. Ayon sa mga taga-barangay, ilang beses na nilang pinuntahan ang may-ari ng baboyang ito. Kaso, lagi raw ito wala. Dahil hindi maresolba sa barangay ang problema sa baboyan, lumapit ng mga lupon sa City Health Office ng Antipolo. Subalit, sa halip na aksyonan, wala ring nangyari. Nire-refer namin sa City Health Department. Oo, in-inspection mo. Nung last year pa yan. Napagalaman din ng T3 na walang sanitation permit ang naturang babuyan. Bakit hanggang ngayon hindi pa rito napapasara? Hoy, kayo dyan mga kinaukulan. Pinabubusog siguro kayo ng mga lechon na may-ari ng babuyan. Okay, siguro dapat mga tol, kausapin natin yung barangay chairman, kung ano nangyari. In fairness to the barangay chairman, may ginagawa siya. Nilapit niya yata sa City Hall. However, in City Hall ata, medyo mabagal kumilos. Baka kako nabubusok na sa lechon. Baka magka-high blood care dyan, ha? Pag birthday ni Mayor, baka nagpapadala ng lechon. Daming lechon niya. Ano namin ang tungkol sa problema? Kausapin natin si Kapitan Pedro Sebio. Kapitan, magandang hapon. Good afternoon, sir. Chairman, bakit hanggang ngayon po, yung babuyan na yan, hindi pa rin matanggal-tanggal dyan, sir? Actually, sir, nagpadala na po ng closure order sa may-ari mismo, no? Ba't ayaw maniwala sa'yo? Binabastos ka. Binabastos ka ng may-ari. Para ipatupad. Sir. So, 2 beses ako nagpadala ng closure order, binabaliwala, so pinendorse ko sa proper government agency, dati held namin. Sinulatan ko yung City Health officer namin na... Sir, Chairman. Order. So, Chairman. kailangan sila na talaga gumawa ng akbang. Chairman, alam ko nagtatrabaho kayo, hanga po ako sa inyo, sir. Kaya lang, sa nakikita... Sir, wag ka muna. Ako muna, Chairman. Mamaya, bigyan kita pagkakataon magsalita. Nakikita ko po dito, Chairman, walang galang po sa inyo yung may-ari ng babuyan. Nagbigay na pala kayo ng closure order so many times, pero pinupunit lang siguro yung papel, hindi kayo pinapaniwalaan. Bakit ganon? Sampalin mo, tadyakan mo, sapatusin mo. Pakita mo na who's the boss. Diba? Kaya wala kaming kapangyarihan, sir, na
tanggalin namin ang kwano dahil may batas naman tayo Kami naman Okay, Chairman, sa palagay mo, ano? Chairman, sa palagay mo, Chairman, bakit ganun kumasta yung may-ari ng babuyan at mayabang at binabastos po yung kapangyarihan ng barangay Chairman? Actually, sir, ginawa na namin lahat ng aming mga trabaho sa bilang barangay, ginawa namin para dinaan namin sa tamang proseso. Oh. Pero ang City Health naman namin, hindi gumawa ng yung City Health. Baka patong yung City Health. Ha? Patong. Di alamin natin. Sige. Si Janet. Kausapin mo kuya mo si Janet. Si Janet Oh, Paratsa, Office of the Mayor. Secretary to the Mayor. Yan, sige. Antipolo. Tol mo, Ah, kausapin mo. Sige. Janet, magandang hapon. Magandang hapon. Yes, sir. Oo. Yung babuyan dyan sa Inarawan. Sige, sir. Isusulat ko po, sir. Ha? Yan, o. Hindi pala. Inarawan. Okay. Sige, sir. Yun na may babuyan dyan, Pugad Baboy. Dyan sa Inarawan. At Apo. napakabaho daw. Sabi, sir. Nirereklamo ng mga kapitbahay. Apa. Oo. Ipapaalam ko po agad kay Mayor, sir. Baka pwede pong i-endorse sa amin yung nagre-complain para po mapasamahan po natin sa City Health at saka po sa SEMO office. Pinarating na ho. Agad-agad, sir. Agad-agad. Binastos yung Chairman. Janet, pinarating na kay doon sa City Health Officer. Apa. Pero binaliwala ata. Palagay ko patong yung health officer dyan. Sige, sir. Si Mayor, sir, ayaw, sir, ng ganun, ano? Oo. At sure po ako natutuganan agad ni Mayor Nilo. Papuntahin niyo lang po sa amin agad, sir, sa aming opisina. Kahit po bukas 8 a.m., sir. Nandito na kami para matulungan po natin sila agad. O, sige po, sasamahan po namin Ipapaalam ko yan. po agad kay Mayor, sir, and definitely the Mayor will help them, sir. Ma'am, ito. Pahabulan po, Copy, ma'am. sir. Opo. Ma'am, ito po, kapag hindi po kasi umaksyon si Mayor sa problemang ito, iisipin po ng mga kalugar ninyo na kinukonsinti ni Mayor yung babuyan at may mag-iisip pa dyan ng hindi tama na baka si Mayor nakikinabang sa babuyang ito. Kasi nga Copy, po, sir. ma'am, Copy, mismo sir. na si Chairman po, maraming beses nag-endorso na naipasa rin sa City Health. Yung City Health po ayaw. Kaya sabi ni Kuya Mon, baka naman daw patong daw yung si City Health. Ba, Sige, sir. maliit na bagay yan para sa mayor. Yan Ako, City maraming Health salamat, sir, Officer. sa pag-inform sa amin. Ipaparating ko po agad kay Mayor Nilo. And definitely, sir, actionan po ni Mayor yan, sir. Lahat po ng i-endorse nyo sa amin, sir, inactionan po agad ni Mayor Nilo. Ayan. Palagay ko yung Yes, City sir. Health Officer, yung maliit yan para kay mayor. Copy, sir. Para po may i-endorse ko po agad kay Mayor Nilo, sir. Bukas na bukas din, sir, 8 a.m. Ayun. Sige po. Ma'am Janet, Okay, sir. Ma'am Janet, Po. salamat po, Ma'am Janet. Anytime, sir, tawag lang po kayo pag may problem. God bless po. Thank you po. Thank you. Okay. Ano naman to? Para ipaliwanag. Ano mga makuha sakit pag nakatabi mo yung babuyan? Sige. In-depth analysis ang gagawin natin tungkol sa sitwasyon dyan. Oo. Si Jojo Mercado na isang doktor, dalubhasang doktor. Jojo Mercado, sir. Magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon po. Ano po yung mga posibleng sakit na makukuha ng mga kapitbahay doon sa isang babuyan na ang baho-baho kapag sila po ay matagal na naka-expose sa ganong klaseng sitwasyon? Okay, ang karamihan po na nakukuha po dyan is one is respiratory infection dahil po sa amoy ng piggery po o babuyan. Aha. Pwede pong magkaroon po ng respiratory infection lalo na po yung mga bata Aha. at lalo po yung mga matatanda. Aha. Okay. Pwede rin pong magkaroon po din po ng tinatawag po na septic shock lalo na po kung ang tao po ay na-expose po kung sila po ay may sugat at na-expose o Okay, naputo si sir. Si Doktor. Alright, kasi ang mga tol, ang reklamo ng ilang mga kapitbahay na pumunta sa atin, may mga namatay na sa kanila mga kapitbahay. Hindi, mga mga magulang nila, mga matatanda, asthma, tapos hanggang sa natutuluyan. Alam mo ba na yung baboy, yung pinakamalinis na hayop yan? Pinakamalinis na hayop. Pag sinabi mo, pag marumi ka, sabi, baboy ka. Di ba sa Amerika, maraming pets na baboy? Oh, Malinis yan, ganun ba? natuturuan. Kaya lang nagiging baboy. Kung baboy, naglulublob sa putik, bakit? Kaya nga sabi nga nila, di ba, bakit daw yung biik nakatungo pag lumalakad? Oh, Kasi yung nahihiya siya, yung baboy kasi nanay niya. Okay, joke yan. Ayos yan Sa pagbabalik po ng T3, ang legal na reklamo ng Tricycle Drivers Association laban sa mga jeepney drivers dahil sa binibiyahing kalsada, ayusin natin. Sa ng Garay na sana po implement nila ang naturang batas o ang desisyon na gagaling sa LTFRB. Hanggang ngayon po ay wala pang kasagutan. At ang batang si Ferdinand, nagbinatilyo na hindi naman may naibigay yung hustisya ng masagasaan nung siya'y 4 na gulang pa lang. Sinagot po ng T3 ang hangad ng katarungan.